Narito na ang PTV Balita ngayon. Ininspeksyon ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang New Quezon City Jail ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Ayon sa kalihim, ang BJMP facility ang magsisilbing kulungan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ni Secretary Remulla, dahil sa mabilis sa usad ng investigasyon, posibleng umabot lang ng ilang linggo ang paglalabas ng unang batch ng mga indictment na posibleng umabot sa 200 individual. Pero ayon sa batas, kung sa Sandigan Bayan ng venue, ay ito na ang pinakamalapit na BJMP facility. Ang Camp Crame po ay hindi na namin gagamitin para sa indictment sa to. Ito na lang po ang nakikita namin available. Pero gusto ko pong isahan, hindi po namin pinapangunahan ng Sandigan Bayan. Sila pong may discretion kung saan po ikukulong. Ang mga indictees po ay mga indicted ay pwede silang mag-petition kung sila pwede ikulong. Pero sa ngayon, ito na po ang pinakamalapit at pinaka-convenient para sa Sandigan Bayan. Muling ikinasa ng Commission on Elections sa pagbubukas ng voter registration ngayong araw. Magtatagal ba ng voters registration hanggang May 18, 2026 kasama sa registration ng mga bagong rehistro, paglilipat ng presinto at reactivation. Samantala, hindi kasama sa voter registration ang mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nakatakda kasi ang registration sa BARM simula May 1 hanggang 18, 2026. Sa ngayon, inaasahan ng poll body na makapagtatala ito ng mahigit 1 milyong applicants. Good news sa mga manggagawa sa Central Luzon dahil inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 3 ang dagdag sahod sa rehiyon. Base sa inilabas itong wage order, aabot sa 50 pesos hanggang 80 pesos kada araw ang madaragdag sa sahod ng mga manggagawa sa gitnang Luzon, depende sa sektor. Epektibo ang aumento sa sweldo simula sa October 30. Samantala, simula rin sa October 30, tataas na sa 6,500 pesos ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Central Luzon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.